Miss K, paano ko ba ipapaintindi sa nanay ko yun? Good evening sa'yo, Miss K. At syempre sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS 97.1. Itago mo na lang ako sa pangalang Toti. Magte-30 anyos na ako at isa akong driver sa may bandang Caloocan. Paborito namin sa Toda ang makinig sa programa mo. At hindi lalampas ang araw na hindi kami nakikinig. Sabi mo nga pwedeng mag-share sa Goodnight Philippines. Kaya eto, mag-share ako. Gusto ko lang magtanong, bakit masakit sa ulo ang mga biyanan? Nabuntis ko kasi yung girlfriend ko. At nag-decide kaming mag-live-in sa bahay namin kasama ng nanay ko. Noong una, masama ang loob ng nanay ko dahil kung hindi mo na itatanong ay mama's boy ako. At matagal nang patay si tatay kaya dalawa lang talaga kami sa buhay. Kaya hindi maiwasan na magtampo si nanay. Medyo nakaramdam ako ng selos sa nanay ko nung inuwi ko sa bahay yung nobya ko. Pakiramdam ng nanay ko ay may dadagdag kaming palamunin sa bahay. Ang akin naman ay may trabaho naman ang nobya ko. Hindi naman ako humihingi sa kanya. May tindahan kasi kami na maayos naman ang income. Kabuanan na ng nobya ko sa July. At ayoko naman na may sama siya ng loob sa nobya ko. Sinubukan kasing makipag-usap ng nobya ko sa nanay ko pero dinededma lang siya. Medyo sumama din loob ko sa nanay ko kasi parang hindi siya nagdaan sa pagbubuntis. Hindi alam ng nobya ko na madaming sinasabi si nanay sa kanya na hindi maganda. Pero sigurado akong nararamdaman niya to. Miss K, paano ko ba ipapaintindi sa nanay ko yun? Kailangan bang lumabas muna yung bata para okay ng lahat? Paano pag nangyari yon at ganun pa rin si nanay? Ayoko naman siyang iwanan mag-isa. Pero nakakaramdam kasi ako na baka papiliin niya ako, yung nobya ko o siya. Kilala ko kasi si nanay. Medyo mababaw ito pero araw-araw kong iniisip. Lalo na katatapos lang ng Mother's Day. Simpleng bagay lang sana ito pero minsan ang hirap makatulog kapag pagod ako sa biyahe. Para kasing ang sama-sama ng tingin ng nanay ko sa girlfriend ko. Sana ma-ere mo ito, Miss K, para marinig din ng mga katoda ko. Shout out pala sa tropang Patok. May good night message din pala ako sa girlfriend ko. Mahal, pasensya ka na sa nanay ha. Siguro, hindi pa niya ganong matanggap ang kaisa-isa niyang anak at katuwang sa buhay ay may sarili ng pamilya. Huwag kang mag-alala. Ipapaunawa ko kay mama na magiging maayos ang lahat. At sa'yo naman, ma, sana po ay maintindihan niyo, magkapamilya man ako, hindi ko kayo mawawala sa puso ko. Hindi ko kayo pababayaan kaya sana gumaan ng pakiramdam nyo sa magiging asawa ko. At yan mga kabarangay, ang Good Night Philippines ni Toti. Ano bang gagawin sa mga ganitong klase na biyanan? Diba? Yan kasi yung mahirap pag may only child sila, tapos lalaki, tapos syempre, pag nagkaroon ng ibang babae sa buhay yung anak nila, parang nahihirapan silang tanggapin ito. May kakilala ka bang nasa ganitong sitwasyon, kabarangay? O ikaw mismo? Or ikaw yung babae? Ikaw yung magiging asawa nitong mama's boy? Ay, nako!